Magandang hapon sa bawat isa. Sa oras na ito ay mayroon tayong pag-aaralan na napakahalaga sa bawat tao o sa bawat mananampalataya. Ito ay tinatawag na o kaya parang pinagtatalunan ng maraming mga ngaral. Dahil ang sabi nila, pag nagkasala daw ang tao, nawawala daw yung kaligtasan. Yan ang maano natin. Ng kaligtasan daw pag nagkasala ang mananampalataya o kaya yung anak ng Diyos, ay ano na daw, nawawala daw yung kaligtasan. Hindi na raw ligtas. Mapapahamak daw sa impyerno. Pero hindi yan ang turo ng Bible. Ang kaligtasan ng tao ay talagang pinagtrabahuhan ng Diyos. Kaya nga, yung tagapagligtas, ang sabi ng Bible, si Jesus Christ. Si Jesus Christ, Diyos na nagkatawan tao. Yun, sabi ng Bible. So, tingnan natin, dito sa Hebrews, mayroong binanggit, yung sumulat ng Hebrews chapter 5, verse 9. Dito ay babasahin natin yung Tagalog. Pero meron naman tayong English na Bible. Pero pwede yung sa Tagalog. Sabi rito, at nang siya'y mapaging sakdal, ang word na siya'y si Jesus Christ. Sabi, na mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. So, ibig sabihin, yung kaligtasan ay walang hanggan. Kaya nga, yung mga ligtas, sabi ng Bible, kukunin niya, babaguhin yung katawan. Yan ang pangako ni Jesus Christ. Sabi rito, walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Yun. Ng word. Obey Him sa English. Nagsisitalima. Yung sumusunod. Sapagkat marami ang nanampalataya, pero hindi sumusunod. Diba? Sabi ni Jesus Christ, ng Panginoong Kristo, doon sa John chapter 10, verse 27, ang sabi, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin, kilala ko sila'y sumusunod sa akin. So, yung ibig sabihin nito, mga kapatid, mga minamahal, ang Kristiyano ay hindi lang tumanggap kay Kristo, hindi lang siya nanampalataya, kundi unti-unting sumusunod sa kanyang turo. Ngayon, ang tanong, ano ba yung turo ni Jesus Christ? Pag pinag-aralan natin yan, maraming turo. Una-una, yung pagsisisi, tinuro niya yan. Diba? Yung pangalawang kapanganakan, tinuro niya rin. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos, tinuro niya rin. So, marami siyang tinuro. Kaya nga, yung 3 years niyang pagtuturo dito sa mundo, naka-record yan sa Bible. Yung kanyang teaching. Tapos, nung siya paakyat na, anong ginawa niya? Diba? Ipinasulat, diba, sa mga tao, simula yung banal na kasulatan. Diba? Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng paraan para ang kasulatan, yung banal na kasulatan ay maisulat ng tao. Para matutunan natin yung turo ng Diyos mula sa Biblia. Kaya nga may Biblia. Yun ang kasaysayan. So, makita natin, sabi rito,
Yung may akda ng kaligtasan ay ang Diyos. Pamagitan ni Hesus Kristo, Panginoon natin. Yung mga sumampalataya. Kasi nga, yung mga hindi sumampalataya sa Kanya, hindi naman siya tinatawag na Panginoon eh. Anong tinatawag nilang Panginoon? Doon sila humaharap sa mga kahoy, bato. Mali. Yan, mali. Dapat harapin natin ang Diyos. Sabi ng Bible, sa John chapter 4, diba, verse 23 and 24, na ang Diyos Ama'y naghahanap ng totoong mananamba sa Kanya. Sapagkat ang Diyos Espiritu, ang sabi doon sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya sambahin daw sa Espiritu at katotohanan. So ang pagsamba ng isang tunay na Kristiyano, walang imahin, walang anuman, kundi sumasamba siya sa Diyos. Kasi sinabi ng panalangin tinuro ng Panginoon, di ba? Sambahin ang ngalan mo. Hindi sinabing sambahin ang larawan. Di ba? Sambahin yung imahin. Mali. Mali yung turo. Pag sinamba mong imahin, magagalit ang Diyos. So makita natin dito sa ating pag-aral sa oras na ito, sabi rito sa English, can I ever lose my salvation? Mawawala ba ang aking kaligtasan? So mga kapatid, mga minal, bago tayo magpatuloy, alam niyo yung Kristiyano ay walang retirement yung Kristiyano, mga kapatid. Pag sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, doon pa lang magpasimula na ikaw ay nagiging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Anong sabi na, tapos lahat ng mga nagsampalataya ay tanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa makatuwid yung mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Iyan lang ang magiging anak ng Diyos. Sinabi ng Bible. Kaya tayo, na mga sumampalataya, ang tawag sa atin ay adopted children of God. Bakit adopted? Yan, mababasa natin yan sa Episo, nandoon eh. Plano ng Diyos na i-adopt ang tao kasi nga, bugtong ang kanyang anak. Yan. Ginawan ko na po ng video. Hanapin nyo na lang ang pangalan ko. Yan, Rick Iglesia Labiano. Nandun yun, may videos na ako niya. So makita natin, dito, mawawala ba ang kaligtasan? Yan. Malalaman natin dito sa mga talata nating babasahin. Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, verse 28, John chapter 10, verse 28. Ngayon, titingnan natin sa Bible. Basahin natin ang John chapter 10. Ang sabi ng verse 28, ang sabi rito, at sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay. Ang nagsasalita dito, mga minamahal, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Sabi ito, binigyan ko sila ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol o mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. So, ibig sabihin, walang sinuman na makakaagaw sa Kanya. Kasi nga siya ay makapangyarihan. Ang sabi, si Jesus Christ makapangyarihan. Di ba ang diablo nga sumuko sa Kanya eh. Yun. So, makita natin dito na yung palang sumampalataya sa Kanya, sabi, binigyan ko sila ng buhay kailanman. Ang word na kailanman. Sabi diyan, hindi sila mapapahamak
o malilipol. Hindi sila maaagaw ng sinuman sa kanyang kamay. So makita natin yung security. Di ba? Pag nasa Diyos ka, sino ba yung kalaban ng Diyos? Yung mga racket na yan? Wala yan yung kapangyarihan ng mga bansa, kahit Amerika, wala yan sa kapangyarihan ng Diyos. Baka yung mga rocket na yun, mga missile na yan ay gagawin lang parang kwitis na supot yan ng Diyos kung gugustuhin niya. So ganon ang power ng Diyos. Sa kanyang salita ngayon, nalikha ang langit at lupa So, makita natin dito, sabi dito, walang makakaagaw. So, verse 29. Sino nagsasalita dito? Si Jesus Christ pa rin. Panginoong Kristo pa rin. Sabi, sa aking Ama, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. So, makita natin kaya pala tayo na mga anak ng Diyos, nagiging anak ng Diyos, nung matuto tayo, lumapit tayo sa Ama, ay sa anak, kasi binigay tayo ng Ama sa anak. Ano sabi rito? Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng Ama. So makita natin yung security, yung talagang assurance natin bilang mananampalataya. So, sabi kanina sa verse 28, kunyari itong ballpen, hawak ng anak. Yan, hawak ng anak. Tapos sabi, walang sino man makakaagaw. Nakuha niyo po? Tapos, verse 29, sinabi, yung kanyang Ama na nagbigay sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Walang sino man makakagaw sa kamay ng Ama. So, titingnan natin. Ito ay, ko lang na illustration. Hahawakan pa ng Ama. So, ganun ang senaryo. Hahawakan pa ng Ama. So, anong ibig sabihin sa English? Double protection. Di ba? So, makita natin, yung kasiguran ng isang Kristiyano, tingnan mo yung mga apostles. Hindi sila natatakot. Si Peter ay binitin sa cross na patiwarik. Diba? May iba sa kanila, yung mga mananampalataya nung panahon, pag pinag-aralan yung mga ginawa nila, sinunog ang iba sa kanila. Yung mga mananampalataya noon. Yung mga apostol, laking hirap nila. Di ba? Mayroon pang pinatay, ang tawag niyan, parang pinag-ano sa arena, na inaano sa leon. May mga ganon. Tiyawa si Daniel. So makita natin dito, pero iniligtas sila ng Diyos. Ibig sabihin, nung mamatay sila, nakakasiguro, kasi yung kamatayan natin di ba, mamatay tayo, pero bubuhayin, sabi ng Bible. Bubuhayin tayong muli. So, makita natin yung security natin, di ba? Sabi nga sa English, we are secured by the Son of God in God the Father. Di ba? Secured. So, pangalawa, makita natin dito rin sa John. John chapter 6. Sabi yan. John chapter 6. Ang sabi rito sa English, and this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Sa Tagalog niyan, sabi, ito daw yung kalooban ng Diyos Ama. Kalooban ng Diyos Ama. Sa lahat ng nagsugo sa Kanya,
na sa lahat, sabi dito, na binigay sa Kanya, ibig sabihin, yung mga sumampalataya sa Kanya, sa Panginoong Kristo, sabi diyan, ay hindi, di ba, lose nothing. Pag sinabing lose, ano yun? Nawawala o mapapamak, lose nothing. But, sabi diyan, raise up again at the last day. Bubuhayin uli sa huling araw. So makita natin yung security ng isang Kristiyano. Yan. Okay. Sana tayo. Pangatlo na. Sabi ng John chapter 5 verse 24, sabi niya, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but it is passed from death unto life. So, titingnan natin sa Tagalog. Ang sabi dito sa Tagalog, 524. Sabi dito, yung verily dyan, verily, verily, katotohanan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So, ang sinabing kabuhayan dito, ibig sabihin, yung eternal life. Yan. Yung kamatayan dito ay eternal separation from God na mapupunta ka sa impyerno. Kasi yung kamatayan ay tinalakay ko na yan. May video na ako niyan. Kung gusto niyo maliwanagan ng gusto, panoorin niyo yung video ng death. What is death? Ano ang kamatayan? So, yung kamatayan kasi, di ba, doon sa Revelation binanggit yon na itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Eternal yon, magpawalang hanggan doon ka na. Ibig sabihin, yan ang eternal death yung binabanggit ng Bible. Walang hanggan na kamatayan mo. Ibig sabihin, walang hanggang paghiwalay mo sa Diyos. Yon. So, dito, sunod ay sa Romans. Tingnan natin sa Romans, chapter 8. So, kasi para maliwanag kung bakit nagdududa ang marami na pag nagkasala daw, mayroon pa nagsabi, sinusumpa daw ng Diyos pa nagkasala ang Kristiyano eh. Nasa ilalim ng sumpa. Hindi yan totoo. Hindi nasa ilalim ng sumpa ang mga mananampalataya, kundi nasa ilalim ng biyaya. Grace. Ang sabi dito sa Romans 8:38, ang sabi, sapagkat ako'y naniniwala, nagsasalita rito si Pablo. Excuse. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang mga ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, walang makakahadlang. So, ibig sabihin, protektado talaga tayo. Kahit doon kamatayan. Halimbawa, namatay nga tayo. Di ba? Pero naka-reserve pa rin ang ating kaluluwa. Bubuhayin tayong muli. Yan.
doon sa rapture. Pag sinabing rapture, yung pagdagit ng mga tao. Yung mga namatay na, sabi yung unang mga namatay, bubuhayin. Bibigyan ng glorified, sa English, glorified body. Tulad ng katawan ng Panginoong Hesus, di ba? Unti-unting umangat pupunta sa langit. Ganon. Ganon ang magiging katawan. So makita natin, sabi rito, walang makakapaghadlang. So, ang kaligtasan natin talagang sinecured ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. So, ano pa? Dito sa Philippians chapter 1, verse 6. Philippians chapter 1, verse 6. Ang sabi ng verse 6, ito ay sulat ni Apostol Paul, Apostol Pablo, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ngayon tanong, sino po ba ang nagpasimula ng mabuting gawa sa atin? Di ba ang Diyos? Diyos Ama? Tapos pinadala yung kanyang bugtong na anak. Para yung sinabi ng Bible na sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng lubos ng Diyos. So pasalamat tayo mga tao na nilalang ng Diyos. Kasi yung anghel di ba nilalang lang sila? Una sa atin na nilang ang anghel. Nung magkasala ang anghel, hindi nagbigay ng tagapagligtas ang Diyos. Wala. Pero yung tao, di ba, nagbigay ng tagapagligtas. So makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Yun. So sabi dito, nagpasimula, naniniwala si Apostol Pablo na yung mabuting bagay na nagpasimula mula sa Diyos ay lulubusin. Hanggang, di ba sabi, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. So makita natin yung kasiguruhan natin. Yan, kasiguruhan yan Di ba? Kapag wala kang kasiguruhan sa buhay mo, di ba? Halimbawa, may nagtanong, ikaw ba ay anak ng Diyos? Sinabi mo, oo, anak ako ng Diyos. Pangalawang tanong, paano ka nagiging anak ng Diyos? Di mo na alam. Wala kang kasiguruhan, anak na ng Diyos. Pero pag sinabi mo, halimbawa, anak ako ng Diyos kasi tinanggap ko si Jesus Christ, John 1:12, mayroon kang katibayan. Kahit nasa husgado natin dito sa Pilipinas, pag wala kang katibayan, yari ka na, kulong ka. Di ba? Marami ngayong yung mga fake news, di ba? Piki. Nagsasabi si ganito, wala namang katibayan, walang video na pinapakita, walang kasulatan. Di wala. Kaya pag dinimanda, halimbawa, wala siyang katibayan sa sinasabi niya, anong mangyari sa kanya? Kulong. Ganun din tayo, mga kapatid. Wala kang katibayan. Lalo na pag sinabi mo, anak ako ng Diyos kasi nabinyagan ako ni Father. Ay mali. Saan yan sa Bible? Saan sa Bible na pag bininyagan kang bata, ay ikaw ay anak ng Diyos? Hanapin nyo sa Bible. Kahit aling Bible, wala yan. So, ibig sabihin, piki. Piki yan. So, makita natin dito,
kung ano yung sinasabi ng Bible, iyon ang ating paniwalaan sapagkat yung Bible po ay hiningahan o kaya pinahintulutan ng Diyos, ipinasulat sa mga tao upang malaman ng tao ang katotohanan mula sa Diyos. So tayong mga Kristiyano, sabi ng Bible, we are sealed by the Holy Spirit. So ibig sabihin ng sealed ay sinilyuhan tayo bilang pag-aari ng Diyos. Kasi anak ka na nga ng Diyos eh. Di pag-aari ka niya. Ganun ang ibig sabihin. Kaya susunod ka sa Kanya. Sa Kanyang mga salita. Kaya kung sinabi mong Kristiyano ka, pagkatapos hindi ka naman sumusunod sa Kanya, kay Jesus Christ, hindi ka Kristiyano. Piki kang Kristiyano. Eh marami ngayong ang gagaling na mga Kristiyano daw sila. Pero mga judgmental, mapaghatol, nagnanakaw, Kristiyano ba yan? Ang mga apostol ba na nagnanakaw sila? Hindi. Di ba matuwid ang kanilang buhay? Sinabi ng Bible, ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na at yung pawang nagiging bago. So, ibig sabihin, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na Kristiyano ay nagbabagong buhay. Tulad ko noon, lasinggero din, nagsisinungaling, maraming kalokohan ang ginagawa. Pero nung ako'y sumampalataya sa Panginoon, iniwan ko na yon. Kasi hindi malulugod ang Diyos. Diba? Kapag gumagawa ka ng masama, tingnan nyo, sa isang pamilya, halimbawa, gumawa ng masama yung anak mo. Anong tanong ng mga tao? Palagay ko, anong tanong ng tao? Kaninong anak yun? Diba? Kaninong anak yun? Di ba napapaya unang-una pamilya? Pamilya napapaya. Tapos sasabihin pa, taga saan yun? Taga saan yun? Taga Bicol. Uy! Di ba? Nasisira, nadadama yung iba. So makita natin, yung tunay na anak ng Diyos, sabi ng Bible, nagbabago. Kasi nga, nalalaman niya yung mga pinagbabawal ng Diyos sa Bible. Kaya hindi niya na ginagawa. Kaya sabi, di ba, nagpapatuloy sa pagbabago ang anak ng Diyos. So, kaya nga, dito, makita natin na ating pananampalataya ay totoo sapagkat ang Diyos ang nagbigay. Kasi kapag hindi Diyos ang nagbigay, kanino nanggaling? Saan ba nanggaling ang pananampalataya? Sa yung nakausap ko noon, nakatrabaho ko dati, ang sabi niya, ang pananampalataya daw ay nanggaling sa puso. Ang halimbawa niya ay tulad ng isang sasakyan. Ang power niyan ay nanggagaling sa makina. Kung walang makina, hindi tatakbo. Kaya yun ang niya. Kaya sa puso nanggagaling. Tama rin siya siguro. So, pero marami kasing uri ng pananampalataya. Dito sa mundo, marami. Pero sa Bible, ang pananampalataya, sabi roon sa Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diba? Ang pananampalataya daw ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Iyon ang tunay na pananampalataya. Sapagkat, pag narinig mo yung salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo. May sukat pa nga eh. Yan. Basahin natin. May sukat ng pananampalataya. Romans chapter 12. Ang sabi ng Romans 12 verse 3,
sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin. Si Apostol Pablo ang nagsasalita rito. Sabi ito, ay ibinigay sa bawat tao sa inyo. Yung biyaya binigay sa bawat tao. Kaya lahat ng bagay, biyaya ng Diyos. Okay. Sir Carding, Brother Carding, biyaya ba ng Diyos lahat? Oo. Meron ka ba dinala sa mundong ito? Ang buhay mo, kanino nang galing? Di ba sa Diyos? Hindi naman nang galing sa nanay at tatay mo yung buhay mo eh. So, biyaya ng Diyos lahat. Bago nilalang ang tao, ang Diyos ang naglalang ng lahat ng pangangailangan ng tao. So, biyaya ng Diyos yun. Wala ang tao walang ginawa para magkaroon ng pangangailangan. Kaya lahat ng bagay na yon sa mundo, sabi ng Bible, sa Diyos yan. Pinagkatiwala lang sa tao. Sabi rito, patuloy natin. Huwag mag-isip ng kanyang sarili na totoong matayog. Pag sinabing matayog, mataas. Di ba? Matayog. Kaysa nararapat niyang isipin. So, ibig sabihin, huwag magmalaki. Kundi, mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. So, nakita nyo, nung ang tao makarinig ng salita ng Diyos, yan, ang sabi, mayroong sukat na pananampalataya ang Diyos ang nagbibigay sa bawat tao. Yan, sa bawat tao. Kaya nga mga kapatid, mayroong mga tao na malakas ang pananampalataya niya kahit bago pa lang. Talo niya yung mga matanda na. Yung ibig sabihin na matagal na sa simbahan. Pero matagal yung proseso ng kanilang pagbabago. Mayroong bagong mananampalataya na inalis niya kaagad. Sa akin kasi, mga kapatid, mahirap alisin kaagad. Halimbawa, sa alak. Diba? Kapag ikaw ay addict sa alak, diba? Mahirap alisin ng bigla kasi magkakasakit ka. Diba? Magkakasakit ka eh. Kailangan alalay. So, makita natin dito, ang Diyos ang nagbigay. Diyos Ama. Pero pagdating dito sa Hebrews chapter 12, so, napakaganda ng ating pag-aaral mga kapatid. Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi ng verse 2. Sabi dito, namasdan natin si Jesus. Sa English yan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang iniligay sa harapan niya ay nagtiis sa krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So, maliwanag ang sabi ng Bible, si Jesus Christ, di ba? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith sa English. Siya ang author. Pag sinabing author, di ba, may akda. Yan. O sumakdal ng ating pananampalataya. So yun, mga kapatid, yung pananampalataya. So, makita natin na ang kasiguruhan natin ay nasa Diyos, hindi nasa tao. Ngayon, tanong, pag nagkasala, malaking kasalanan, pumatay, nangalunya. So, titingnan natin kung nawawala yung kaligtasan. Dito sa Psalms, hanapin natin.
Mga kapatid, 'di ba si Haring David ay tao ng Diyos. Nagkasala siya, pinapatay niya yung kanyang sundalo. Tapos kinuha niya yung asawa ng sundalo. Kaya ang kasalanan niya ay adultery and murder. Pero nawawala ba yung kaligtasan niya sa Diyos? Yun, tanong. So, basahin natin dito. Ang sabi ng Psalms 51, verse 12. Yan. Si Haring David siya ay nanalangin dito. Nanalangin si Haring David ng pagsisisi. Kaya pag binasa na natin sa verse 12, sabi rito ni Haring David, "Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit." Free spirit. So, makita natin na hindi niya sinabi na ibalik yung kaligtasan, yung salvation niya sa harapan ng Diyos. Bagkus sinabi niya, ibalik mo, Panginoon, yung joy. Anong joy? Kagalakan ng kaligtasan. So, ibig sabihin, yung kaligtasan hindi nawawala kapag nagkasala ang anak ng Diyos. Yan. Pwede lang na pag nagkasala ang anak ng Diyos, kahit humingi ka ng tawad, mayroong consequence. Diba? Mayroong kabayaran. Maaring magkasakit ka, maaring may sa trabaho mo, maaring ganun. Depende sa Diyos yan. So, mga kapatid, yan ang kasiguruhan. Nakakasiguro tayo sa kaligtasan. Kasi sinabi ng Diyos, sinabi ng Biblia. Kaya nga, yung mga nagdududa, ano yan kasi ang diablo, ayaw talaga ng diablo na mapunta tayo sa kaharian ng Diyos. Ayaw niya. Diba? Kaya nililito yung tao, yung mga tao na hindi nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Yun ang madadaya nila, madadaya ng diablo. Kaya huwag kayong padaya, mga minamahal. Kayo na bago pa lang mananampalataya, patuloy kayo. Sa mga makapanood ng video na ito, sinisiguro ko sa inyo, pag ang Diyos ang tumawag, pag ang Diyos ang sinampalataya ninyo, hindi kayo lugi. Pero pag hindi kayo sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, yun, nabubulog tayo. Lugi kayo. Kasi ang Diyos hindi yan malulugi. Diyos yan eh. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal. Pero ayaw mo. Kaya, impyerno ang tuloy sa iyo. Alam mo ba ang impyerno, mga minamahal? May video na ako niyan. Ang impyerno ay mayroong apoy na hindi namamatay at may uod na hindi namamatay. So, ibig sabihin, wala naman sinabi yung Bible na sa tingin ko, yung katawan na ibibigay ng Diyos doon sa mapupunta ng impyerno, katawan na kakainin ng uod, laging kakainin. Sabi, wala kasing hanggan ang kaparusahan. Yun lang, kasi wala naman sinabi yung Bible na kakainin yung katawan na ibibigay ng Diyos. Wala. Silent yung Bible dyan. Pero bakit? Anong purpose na may uod na hindi namamatay? Anong purpose nun? So, ayan lang ang akin. Hindi yung katuruan ng Bible. Pero aking pag inisip ko, baka yung katawan na ibibigay ng Diyos doon sa mapupunta ng impyerno,
ay kakainin ng uod. Titingnan mong ganun, kinakain ka ng uod. Kasi sabi eternal eh. Eternal yun. Yun ang plano ng Diyos. So, makita natin yung kasiguruhan. Kaya huwag kayong matakot. Yung mga mananampalataya, huwag kayong matakot pag nagkamali kayo. Pero, huwag nyo namang ugaliin na gumawa ng kasalanan. Hindi na rin yan Di ba? Si Haring David, nagsisi ng kasalanan. Di ba? Pinatawad ng Diyos. Kaya lang, di ba, may mga consequence pag pinag-aralan mo si Haring David, may mga nangyari na hindi maganda sa buhay niya, sa kanyang mga anak, dahil sa kanyang kasalanan. Ganun lang yon. Pero yung kaligtasan, di ba? Sabi, restore the joy of thy salvation. Hindi niya sinabi, restore the salvation. Hindi. Yung joy. Kasi pag nagkasala ang anak ng Diyos, hindi ka na maligaya. Kailangan hingi ka ng tawad. 1 John 1:9, ang sabi, kung ipahayag mo ang iyong kasalanan, ay tapat ang Diyos na ikaw ay lilinisin at anuhin ang iyong mga karumihan. Lilinisin ang iyong karumihan. So makita natin na yung Diyos ay mapagmahal. Yan. So, di ba, maliwanag mga kapatid, yung sinabi ng Bible na ang kaligtasan ay hindi mawala. Sapagkat yun ay pinanghawakan ang may hawak na yun ang Diyos eh. Di ba? Binanggit din yan sa 1 Peter chapter 1 verse 5. We are kept by the power of God. Yan, tingnan natin sandali bago tayo magtapos. Yan. 1 Peter 1 Peter sana yun. Chapter 1 verse 5. Who are kept by the power of God through faith unto salvation to be revealed in the last time. So makita natin, di ba? Sabi, nasa pag-iingat ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa kaliligtas ay, sabi niya, revealed in the last time. Di ba? Kasi yung salvation, mga kapatid, kapag, aywan ko kung natalakay ko na ito, ang salvation ay hindi pa pala, no? Ang salvation natin, first salvation natin, salvation from the power of death and sin. So, ibig sabihin, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, yun ang lunas dito. Pag sinabing power of death, yung kamatayan, papuntang impyerno. Tapos, sunod na kaligtasan, second salvation from the power of sins. Salvation from the power of sin. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya nga ang anak ng Diyos kailangan magpatuloy para malaman mo lahat ng mga bagay na dapat mong iwasan. Yung kapangyarihan ng kasalanan, wala na sa iyo. Halimbawa, dati manginginom ka, di ba? Hindi ka na umiinom ng alak, tubig na lang. Huwag na rin soft drinks kasi yun sa katawan. Dating babaero ka, hindi ka na nang bababae, doon ka na lang sa asawa mo. Dating sugarol, hindi ka na rin nagsusugal. Dating sinungaling, hindi ka rin nagsisinungaling na kasi alam mo mali. So ganon. Yung kapangyarihan ng kasalanan ay wala na sa'yo. Bagamat nagkakamali ka pang minsan-minsan, pero na lang yun. Pero yung kapangyarihan ng kasalanan, kasi nga, nasa ilalim ka na ng Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Pagkatapos, yung last natin, salvation from the presence of sins. Pag tayo ay dinala na sa langit, wala na ang presensya ng kasalanan sa langit. Ang presensya ng kasalanan dito sa lupa. So, yun. Yun ang three kinds of salvation. So, makita natin yung Bible ay napakaliwanag. Kaya nga, napakahalaga
Sabi ni Jesus Christ, John 5:39, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan, sapagkat inisip ninyo ng buhay, matatagpuan ng buhay na walang hanggan at ang mga bagay na nagpatutuo tungkol sa akin. Kaya iutos niya yan. Kaya yung hindi mga nagsisiliksik sa banal na kasulatan ay panay gawa ng kasalanan kasi hindi nila alam. Di ba? Hindi nila alam. So, makita natin yung kaligtasan natin ay eternal. Walang sino man makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Magamat magkakasala at magkakamali ka, pero anong sabi ng Bible? Hawak pa rin tayo ng Diyos. So yun, napakahalaga nun. Mga katibayan na yun. Na para bang, bigyan ko kayo ng halimbawa dito sa sanlibutan, dito sa mundo. Ang hawak mo na titulo. Yan. Hawak mo na titulo, isang katibayan yan. Walang sino man makakakuha niyan sa iyo. Di ba? Kapag hindi bininta. Oo, pwedeng yan, piki. Pero pag hinanapan ng deed of sale, paano napunta sa iyo ang titulo? Walang maipakita. Ganun lang yon. So, ang katibayan natin ay sa banal na kasulatan, sa pamagitan ng Diyos. So, mga minamahal, mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, huwag kayong mag-alala at huwag kayong sa mga bagay na dito sa mundo. Pansamantala lang yan eh. Pag tayo kinuha na ng Panginoon, magiging lalo tayong masaya. So, wag na nating naisin yung mga makabagay na hindi nararapat. So yun, sabi yan, can I ever lose my salvation? Mawawala ba ang kaligtasan ko? Hindi. Hindi yun mangyayari. Kasi nga, hawak tayo ng Diyos. Yung mga talata na ating binasa ngayong hapon na ito, yun ang katibayan natin. So, salamat sa biyaya ng Panginoon. Siguro, bago tayo magwakas, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po Ama sa pagkakataon ay makagawa muli ng video tungkol sa mawala ba ang kaligtasan na pinagkaloob mo. Yan. Nawa, kayo po ang magbigay ng dakilang kaunawaan sa mga tao na makapanood nito, lalong-lalo na wala pa sa inyo, na kung sakaling sila ay makapanood ng video na ito, kayo po ang magligtas sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya mo na patuloy yung pinagkaloob sa aking family. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang ito. Kinikilala ko po ang lahat ng bagay na pinagkaloob ay biyaya sapagkat wala akong dinala sa mundong ito. Kaya pinupuri kita at pinasalamatan sa lahat ng bagay. Maraming salamat po. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, muli ay magandang hapon. At sa mga taga-Karamuan dyan, lalong-lalo sa mga taga-Tabigian, yung mga kaklase ko nung araw, sana kapag na-aksidenteng napanood nyo ito o kaya ay may sirkuito sa inyo, ay dapat nyong maunawaan na yung pagmamahal ng Diyos ay sapat para kayo ay mabigyan ng kaunawaan sa pamagitan ng kanyang salita. So, kumusta na lang sa lahat dyan, sa mga taga Bicol.